Okay, magandang hapon po sa inyo. Ika-23 ng Nobyembre. Ito na naman po tayo sa programang Paring Pares. Paring Jera, ito ang Paring Pares, kung saan pares ang kasiyahan at syempre hindi mawawala yung kwentuhan. Pares ang alaala ng kahapon at ang saya ng kasalukuyan. Mga kapares, makakasama nyo kami sa loob ng isang oras mula 2 to 3 p.m. ngayong linggo. Ito po ang inyong lingkod, si Jera Season. At ako naman, si Manong Joe Saldariaga. Sundan nyo din po ako sa aking Facebook page. Ang inyong kapares ngayong hapon. Malapit na matapos ang bilis ng panahon na... Bilis. Biro mo, in 1 week, Paring Jera, in a little over 1 week, December na. Kaya nga, di ba? Diba? Grabe, ang bilis ng panahon. Oo. Tatanda na naman tayo. Ako hindi. Gagastos na naman tayo. tuwing na kakabuanan ng Disyembre, diyan ka naglalabas ng pera para magbigay ng regalo at pasasalamat sa Kaya mga kaibigan natin. mag-iingat tayo lalo sa online shopping. Mamaya, scammer na pala yung kausap niyo. Oo, kaya nga mga kapares, dito lang sa Paring Pares, hindi lang puso ang pinapainit, kundi ang utak din. Lalo na pagdating sa mga usapang tungkol sa mga senior citizen. Alam mo, Paring Jera, habang tumatanda, eto, ramdam ko to mas kailangan natin alagaan yung ating pangangatawan. Goes without saying, we have to really be careful of our health. And we need to watch what we eat. English siya na English. Naku, tama ka dyan. Ako may konting kasalanan ako dyan at medyo napapabayaan ko na rin ang aking pangangatawan at pati sa pag-diet. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang healthy diet at tamang nutrisyon, lalong-lalo na sa tayong mga senior citizens. Ito na lang, Paring Jera, sa dami ng pagkain na available ngayon. Hindi ko mukha nung panahon natin, ano? Very limited. Baka kain ka lang ng hotdog, masaya ka na. Oo. Alam mo ninyo, nung 60s, 70s, and early 80s, bihira ho yung mga options available sa amin. Kaya lumaki ho kami dun sa tinatawag na kanin, minsan may konting sabaw. Ayos na di ba? Oo, at saka yung panahon natin, Manong Joe, walang fast food restaurants. Wala. Puro lutong bahay yun. Yes. So kung ano yung ihain ng nanay mo, ng ate mo, ay kainin mo yan kasi wala kang choice. Wala kang kakainan masyado sa labas, maliban na lang doon sa mga karinderya. Kung araw meron yan. Alam mo, Jera, sabi ko nga sa dami ng pagkain natin, hindi lahat healthy. So andyan yung ano-ano yan, mga fast food, chichirya, mga instant, di ba? Alam naman natin na we should only, lalo tayo mga senior, eat that in moderation. Kaya lang, minsan nakakalimot tayo sa tamang diet. Lalo na mga seniors, medyo marami din, kasama na ako doon, na medyo pasaway. Tama, tama yung Manong John. Minsan kasi, ang sabi nila, matanda na ako, kain na lang ng kain ng gusto ko. Pero ang totoo, kung ganito ang mindset natin, madalas nagdudulot yan ng sakit. Nako, kung kakainin nyo lang yung gusto ninyo, ang katapat ho niyan, baka kayo ma-high blood, diabetes. Kung may diabetes kayo, lumala yung inyong diabetes. O kaya, eto, dati nangyayari sa akin to, buti awa ng Diyos, hindi gout. Nako. Hindi kayo makalakad, hindi kayo makakilos, di ba? So, masarap nga yung kinain nyo, nasa kama ka lang, hindi ka makagalaw. Bawat galaw mo parang hinihiwa yung iyong paa dahil sa gout. So, ilan lang yan sa mga karaniwang karamdaman ng mga seniors na galing talaga sa pagkain ng maling diet. Ay, nako, agree ako dyan. Ako minsan nakakaranas din yung sinasabing gout. Mas lalo na, nako, ito, malapit na ang Kapaskuhan. Sigurado, kain, kasayahan, konting inom, or minsan sobrang inom. Kaya ako nga, Manong Joe, may kilala akong lolo na mahilig sa tuyo at bagong araw-araw. Pero dahil dito, tumaas daw ang kanyang uric acid. Kaya mahalaga, mga kapares, balance. Tamang balanse, hindi ibig sabihin bawal ang lahat, pero
matuto tayo to eat in moderation. Ingat sa pagkain. Yeah. Tsaka alam mo, minsan problema rin yung nakakalimot kumain. May mga senior na nag-iisa sa bahay o nawawalan ng gana dahil sa gamot or sa stress. Kaya maganda kung, ika nga paring Jera, no? Medyo may nagpapaalala sa'yo, yung food buddies o taga-remind. Pwede yung apo, pwede yung anak, pwede yung kaibigan mo, kapitbahay mo, para sabay kayo kumain, medyo pwede niyang sabihin, Lolo Jera, Lolo Joe, preno ng konti. Yeah. Baka naman mamaya niyan, pagkatapos nyo kainin yan, masama na yung pakiramdam nyo. Sa edad ninyo, tayo, na mga senior, importante na healthy tayo, di ba? Huwag yung kain ng gusto natin, baka sa atin din bumalik yan. Yeah, tama yan. At syempre, isa pa, huwag kalimutan ang pag-inom ng tubig. Dahil yan minsan kasi di na nila nararamdaman ng uhaw, kaya hindi nila alam, dehydrated na pala sila. Tumpak. Kaya sa mga nakikinig nating kapares dyan, siguraduhin ho natin yung kinakain natin, wasto lang. At importante ho talaga ang pag-inom ng sapat na tubig araw-araw. Mahirap ho maging dehydrated kasi minsan nawawala ka na rin sa wisyo. So, eat properly, eat healthy, and drink lots of water. Kita nyo so pinag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa wastong nutrisyon. Kaya mamaya makakasama natin ang isang eksperto mula sa Philippine Association of Nutrition para pag-usapan po natin ng mas detalyado. Pero bago yan meron tayong yung trivia question. Ia-anunsyo na namin ngayon ang nanalo sa trivia question noong nakaraang linggo. Ito po ang mga nanalo. Congratulations po sa inyong lahat, mga kapares. Kaya sa mga gusto rin manalo, may another trivia question kami para sa inyo. Ito ang tanong. Ano ang nasa pinakataas ng food pyramid? Go foods, grow foods, glow foods, fats, oils, and sweets. Ayan mamaya sagot na mga kapares, i-PM or i-comment nyo lang at may chance kayong manalo ng special prize. Ako more or less alam ko na yung sagot pero hindi ko muna sasabihin. Hayaan ko sila mag-isip kung ano yung sagot dun sa tanong natin. Mga kapares, wag ho kayong bibitaw. Kami ni Paring Jera ay magbabalik ho para sa susunod na episode ng Paring Pares. Pero bago yan, Paring Jera, ano ba ang habit mo pagdating ng Pasko? Hindi. Dahil siyempre, namayapa ng aking mga magulang. Kaya ngayon, talagang kami nakasenter lang, nagsasama-sama kami tuwing Christmas at ganun din sa Pasko. Hindi katulad dati, lumalagari ako sa magulang ko at sa aking mga in-laws ngayon, medyo wala na yung ganun. Dinaanan ko din yan, Paring Jera, na medyo marami kang pinupuntahan nung medyo bata-bata pa tayo. Pero as you age, medyo alam mo na, yung resistensya mo is not the same. Ang iingatan din po natin yung sobrang pagod sa holiday season kasi tayo prone na sa sakit, no? Kaya ako, nagpa-pneumonia shot ako, Paring Jera, nagpa-flu shot din ako. So, mga kasama, wag ho kayong aalis. Wag kayong bibitaw. Magbabalik ho kami sa Paring Pares matapos po itong commercial break. Ito na nga, mga kapares, kasama natin ngayon, isang nutritionist, Paring Jera, si Miss Emelita Emi Lavilla from the Philippine Association of Nutrition. Opo, at dito natin na malalaman ang mga wastong nutrisyon, mas lalo na para sa ating mga senior citizen. Kaya welcome po sa Paring Pares, si Ma'am Emi. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, pati na rin po sa inyong mga taga-subaybay. Thank you, Ma'am Emi, for having us. First question ko po, bakit ho mahalaga ang tamang pagkain para sa mga senior citizens? Okay, mahalaga po ang tamang pagkain para sa mga senior citizens
Unang-una kasi ang pagkain po, ito yung nagbibigay ng enerhiya, ng energy at saka yung well-being para sa mga tao. So lalo na po para sa mga seniors, kailangan po ito. Importante din po ang tamang nutrisyon para ma-prevent yung mga disease condition kung wala pa. At kung meron naman, kagaya ng mga diabetes, hypertension, o sakit sa bato, importante ang tamang nutrisyon para sa management ng sakit na ito para hindi na po lumala o lumubha. Ganon din, sapat na nutrisyon ay kailangan para sa malakas na pangangatawan na kailangan lalo't uso ang iba't ibang mga infection po. At pangkaraniwan din po sa mga seniors, nakakaranas ng mga osteoporosis, yung tinatawag na sarcopenia or muscle wasting. So ang tamang sustansya o tamang nutrisyon po ay makakapag-ingat ng mga buto at muscles ng mga senior. Ganon din, kailangan ito for cognitive function o yung para sa pag-prevent ng dementia o pag-uulyanin. At syempre, pangkaraniwan yung mga digestive problems na nararanasan ng mga umiidad. So, importante po na gabayan sila at lalong-lalo na yung common na neglect yung hydration issues po o yung kakulangan ng sapat na tubig or fluid. Yan po yung mga ilang napakahalaga ang dahilan kung bakit ang mga senior citizens ay dapat bigyan ng tamang nutrisyon. O kaya nga maraming salamat dyan sa sinasabi ninyo, Ma'am Emmy, no? Dahil alam nyo, yung pag-transition kasi katulad natin na Manong Joe, nag-senior citizen na tayo. Dati, 'di ba, wagas ang ating pagkain kung kailangan maramdaman mo na busog ka, nanamnamin mo lahat, kakainin mo lahat. Pero syempre, habang umiidad tayo, marami ng bawal. So, ano ba yung mga usual mistakes ng mga seniors pagdating sa diet? So, pangkaraniwan din yan sa mga ordinaryong from all age group po, ano? Yung usual mistakes ay either kulang o kaya ay sobra. Kulang sa mga protina na kailangan para mapalakas ang mga muscles. Kulang sa sapat na tubig na maaring maging dahilan ng dehydration. Kulang din dun sa mga tinatawag na fiber or hibla na nagdudulot ng problema sa kanilang digestive system. Kulang sa vitamina at saka mineral. At pangkaraniwan yung mga umiidad na tinatamad kumain kaya nakakaranas ng sinasabing undereating. Meron din namang ilang seniors na ang problema naman ay sobra-sobra. Sobra ang kinakaing mga pagkain, sobra yung consumption ng asin at saka asukal o kaya yung mga alin yung mabilis kainin. So, madalas ang kinakain na lang ay madali. At saka, parang nag-e-enjoy masyado ang mga senior. So, nakakalimutan na makakasama na yung mga alcoholic beverages, yung mga pag-inom ng alak. So, ito yung mga common mistakes ng mga seniors po. Yeah, alam ho ninyo, nabanggit ninyo, Ma'am Emmy, ako paminsan ho, guilty ako dyan Yung Tayo. yung alam mo namang masama, pero dahil medyo minsan pasaway, ay kakainin pa rin. Ano ba yung mga pagkain na medyo bawal na sa mga 60 and up, kamukha namin ni Paring Jera? Alam ko siyempre yung mamantika, bawal na po yun. Yung sobrang mantika, yun naman sobrang tamis. Kamukha ko po, ako ay diabetic. Meron din akong liver issues. So, dun sa mga matatanda na ano ang dapat nilang kainin? Mas madaming gulay, isda, ano ho ba ang guidance nyo doon? Okay.
Pagkaraniwan po sinasabi ko na i-observe natin yung Movaba Principle. Ano Pakiulit po ba po, yung pakiulit. Movaba Pakiulit, Principle? pakiulit ho, Ma'am Emmy. Mo baba? Movaba. Mo baba. Ibig sabihin po ay moderation. No? Hindi ko sinasabi na wag na talagang kumain ng masarap. Pero kumain lang in moderation. Hindi yung parang gusto mo nang ubusin lahat. Hindi yung ano, Isang hindi yung lamon. Opo, nasa moderation lang. Tapos pag Moderation. sinabi pong VA, variety. Kasi wala pong Variety. isang pagkain ang magdudulot ng lahat ng sustansya na kailangan. So dapat kumakain tayo ng iba't ibang klase ng pagkain na para mabigay yung lahat ng sustansya ng kailangan ng katawan. At saka balance. Balance po, no? According to Movaba. age, according to height, according to activities po, no? So hindi pwedeng maliit ka lang na tao, sobra-sobra yung kakainin mo kasi magiging overweight ka. So, yun po. Siyempre, may mga pag tumatanda, nagkakaroon ng iba't ibang karamdaman, may mga adjustment na kinakailangang gawin sa pagkain. Hindi pwedeng yung gusto mo, yung sakto sa iyong panlasa, yung nakahiligan mo, ay kakainin mo. Kasi baka mapalala nito yung kung ano mang sakit meron kayo. So talagang ulitin ko, Movaba, moderation, variety, balance. Yun. Opo. Okay. Tandaan ho ninyo yan, mga kapares, mga kapwa ko senior. Moderation, variety, balance. Huwag ho tayong masyadong kumain lalo yung masama para sa atin. Alam naman natin yun yung sobrang tamis, sobrang mamantika at yung mga hindi magiging maganda sa katawan natin. Ma'am Emmy, ano-ano ba ang mga must-have foods sa isang senior-friendly plate araw-araw? Yung araw-araw na kinakain, ano ba ang mga must-have na dapat nandoon sa inyong plato? Okay, so ibabalik ko po kayo dun sa elementary class na o yung mga lesson sa nursery ng inyong mga apo. Go, grow, and glow. No? So kailangan po may mga pagkain na magbibigay ng enerhiya. Ito yung mga kanin, tinapay, kamote. Ito po yung go food. Grow food, ito po yung mga protina. Isda, manok, yung mga tokwa, mga beans, ano po. At saka yung glow ng mga kutis, nakakapagpasigla. Ito po yung manggagaling naman sa mga gulay at saka prutas. So yan po yung must have. At huwag kakalimutan yung hydration. Yan ang common po sa mga seniors na nakakalimutan. So dapat po may 8 glasses of water per day. At saka limitahan yung mga prinoseso, yung mga preserbadong pagkain, at saka yung masyadong maaasin. So iwasan yung mga Maalat. pagsasawsaw ng toyo, bagoong. Talaga, Ma'am Emmy, kuminsan yung masarap ang bawal no? Yung masarap sa panlasa, kailangan talaga nating kontrolin, 'di ba? Kasi yun yung masama maalat, mamantika, matamis. Ganun pa naman yung pagkaing Pilipino, kaya talagang kailangan natin kontrol. Sa mga nagtatanong, Ma'am Emmy, gaano kahalaga, nandun tayo sa control, portion control, lalo na kapag hindi na ganong kalakas yung metabolismo ng seniors. Ako, ramdam ko na yun maging ito ay sa digestion, sa pakiramdam sa katawan, talagang meron na tayong problema sa metabolismo. So how do we make sure that we have portion control? Okay. Napakahalaga po nung sinabi nyo na magkaroon ng portion control. Tayo pong mga Pinoy, meron tayong tinatawag na pinggang Pinoy. So pwede po ninyong i-search yan. Ang ating pong plato dapat yung standard na, alam niyo po yung paper plate na pangkaraniwan, standard po yun. 8 inches po ang laki nun. Dapat ganun lang kalaki ang plato. Tapos yung pong plato na yun ay hahatiin nyo.
yung kalahati nun, dapat po andun yung mga glow foods, mas maraming gulay ang nakalagay. Yung 1/4, yun lamang po ang ookupahin ng go food o ng kanin. Tapos yung ika-4 na bahagi ulit ay yun po yung Ano po ulit? Pakiulit po, naputol? naputol po. So yung 8 inches Hindi po, na doon sa diameter ng 1/4 na plato. kanin, 1/4 na kanin, anong susunod po doon? 1/4 na pang-ulam po. yun. Tapos syempre, pagka may edad na, ang piliin yung pang-ulam ay yung hindi na matataba. Yung laman lamang, mas maganda rin po kung isda o kaya yung mga beans ang gagamitin ninyong source ng protina. Matanong ko lang po, Ma'am Emmy, no? Sabi mo nga, may mga beans, mga munggo. Ito medyo nagkakaroon ng debate dito eh. Hindi po ba mataas yan sa uric acid na paring magresulta sa gout kapag malakas sa beans, mas lalo na mga senior citizen? Hindi naman po lahat ng senior citizen ay mataas ang uric acid, no? So, madalas na pinagdidiskitahan ang pobreng munggo tsaka mga beans na dahilan ng pagtaas ng uric acid. Pero dapat tandaan, yung mga pampulutan din ng mga lamang loob sa uric acid. Isa pa, pagka ang kinakain ay mataas sa fats, madalas na prinito, nakipag-inuman, may pulutang mani. Ang fats po ay nakakapigil sa paglabas ng uric acid. No? So kung kakain tayo ng munggo ng once or twice per week, naman yan makakapagpataas talaga ng uric acid. Yung pa nga, pati buto ng kamatis, pinagdidiskitahan. So, hindi po, no? Actually, magandang pagpapaliwanag po sa ninyo yan. Dahil yung parang nakukuhan kasi kapag sinabi, uy, mga beans yan, mataas sa uric acid yan. Pero tama pala yung sabi ninyo. Ma'am Emmy, ito naman, meron mga kasi yung mga lumalabas na fad diets. Yung sinasabi nila, itong supplement na ito, patok ngayon sa social media, o itong kainin nyo kasi ito yung makakabuti sa inyo. Pero kung minsan ako, bilang isang senior, hindi ko po matiyak kung tama ba yung mga impormasyon na nilalabas nila. No? Meron pa nga mga diet na nun ko lang nakita eh. Pero makikita ko napaka-aggressive sa news feed ng Facebook ko. Ano yung masasabi ninyo tungkol dito? Okay. Pag sinabi pong fad diets, ito yung mga uso, no? Uso, masyadong, sabihin na natin too good to be true. Kung makapangako, parang akala mo ay talagang papayat ka, mabubuhay ka ng lagpas 100 taon. Pero tandaan po natin na ang mga fad diets, kulang po sila ng mga sapat na pagsasaliksik o research. So walang sapat na batayan. Red flag po ang diet na sinasabing ito lang ang kakainin mo. Yung masyado po bang restrictive, wala ka na ibang kinain kung hindi yun lang. So red flag po yun. So ako po, syempre nutrition dietitian po ako. Hindi ko po ina-advise ang fad diet dahil unang-una, minsan mataas ang presyo ng mga pinapauso na yan na diet. Mahirap siyang sundan. Hindi mo siya magagamit for a long time. Mahirap mo siyang maging parte ng buhay mo sa bawat araw yung pagsunod doon. So, mas maganda din po kung ano yung nakasanayan nating kainin. Tapos sabi ko nga, susundan nyo yung pinggang Pinoy. Ito yung mas advisable. Pagdating sa mga supplement, ganun din po, di ba? Nakalagay naman doon sa mga label, no approved therapeutic claim. So, ang mamahal din, ano, dahil pangkaraniwan po yan, kinukonsulta po kami ng mga pasyente namin. Yung halaga ng pag-sustain ng supplements na yon ay hindi naman sasapat yung pensyon, no? Maliit. So, bakit tayo
papatol sa mga ganong fads o mga supplements. Pinakamainam po na kumukonsulta sa doktor at saka nakikinig sa programa nyo para nabibigyan ng tamang gabay kung ano yung O parang Jera, yung Oh. sinabi ni Ma'am Emmy, yung mga fad diets, kaya nga fad yan kasi uso, pero walang katiyakan kung epektibo yan. Kaya nga nakalagay, di ba, no approved therapeutic claim. Kumbaga, baka mamaya naglabas ka lang ng labas ng pera, wala naman benepisyo, di ba? So, might as well consult your doctor or your nutritionist o isang dietitian kasi sila alam nila ano ang siyensya behind what really is nutritious pagdating sa pagkain. Ay, madagdag ko lang dyan, Ma'am Emmy, no? Yung fad diet, anong take nyo po dito sa yung tinatawag na intermittent fasting? Tama po ba yan para katulad ng mga senior o yung intermittent fasting para lang yung sa mga nakababata? Wala yata. Edit mga naman. pag-aaral po, ito ay hindi epektibo. Nagdudulot po ito ng mood swings sa mga gumagamit nito. Naiiba yung timpla ng mood. Tapos, hindi po siya makakabuti para sa mga individual na merong problema sa gastric, may mga gastric problem kasi pwede itong magpalala nung nararamdaman nilang ulcer, yung mga sinisikmura. Tapos yung iba ay nakakaramdam ng lungkot, no? Imbis na masaya ka, nalulungkot ka kasi hindi ka makakain ng maayos. Naku, totoo Kung may mga yan. maintenance medicines ka, hindi din maganda na nag-intermittent fasting ka kasi di ba itinatiming natin ang pagkain at pag-inom ng gamot, no? Yun, So hindi yun. lang po siya sa senior citizens dinidiscourage. In general, para po sa buong populasyon, hindi po namin to nire-recommend talaga. Although may mga individual kasi na wala naman tigil ng kakakain, yung matutulog na lang kakain pa. So pinakamainam po ay talagang humihinto tayo ng pagkain for at least yung mga 12 hours, yung panahon talaga ng pagtulog ay or malapit ng matulog. Hintuan na naman natin yung pagkain. Baka pwede ho, Ma'am Emmy, kunyari na lang kumakain, ngumuya na lang kahit ang inunguya hangin. Pero mahirap naman din ho yun, biro lang po Sa panaginip na lang na kumakain. Sa panaginip na lang kumakain. Pero totoo ho yung sinabi ninyo Kasi kung hindi ka titigil ng kakakain, kuminsan yung pagkain, hindi ka natutunawan, matutulog ka, problema yan pagising mo. O minsan hindi ka pa makatulog ng maayos. So, pwede ho ba, ginagawa ko kasi, pag bago ako matulog, iinom na lang ho ako ng tubig o kaya ng konting gatas para lang ho maitawid ko yung posibilidad na magutom ako kasi being a diabetic, madalas mayroon akong hunger pangs. Pero nakokontrol ko naman po yun, Ma'am Emmy. Ano ho ang inyong suggestion? Pwede ho ba yun uminom ng konting gatas bago matulog o uminom ng isang basong tubig? Okay. So maganda po yung mga nabanggit nyo kasi pangkaraniwan, akala ng mga tao nagugutom sila pero ang totoo, kinukulang lang ng tubig. So kung makakainom, nawawala yung yung feeling na parang nagugutom ka. Kung diabetic po, importante na meron kasi tayo din kayo na meal plan para hindi naman mabagsak yung blood sugar, lalo na pag sa gabi. So, lalo na kung nag-i-insulin, meron pong mga ina-advise dyan, baka kailangan nyo ng 3 meals and 3 snacks. So, lagi pong ganon yung pagpaplano ng pagkain. Tapos, para po dun sa yung gusto lang talagang ngumuya o gusto lang kumain kasi parang pag nagne-Netflix, masarap na may nginunguya-nguya. Kung medyo overweight, ang ina-advise po namin ay yung mga gulay na kunyari singkamas, pipino, gagawin niyang sticks at yun ang kanyang
Nawala yata Nawala, ang medyo mahina ang ni Miss signal. Emmy, mahina ang Ma'am Emmy, nandiyan pa po ba kayo? Alam mo, maganda tong mga pinag-uusapan natin habang inaayos po yung koneksyon. Tandaan nyo, yung sinabi po kanina ni Ma'am Emmy, yung pinggang Pinoy. 8 inches lang po yung platong gagamitin at i-divide nyo po yun. Ang kalahati po ng pinggang Pinoy ay gulay ang ilalagay. 1/4 kanin or bread or kamote. Tapos 1/4 po yung ulam na kung Tapos yung- pwede isda. Tapos yung sinabi niya, Jera, kung gusto niyo mag-snack, ayan, pipino, di ba? Singkamas. Sarap naman Total, po. nanonood ka Ang sarap naman ng, nun, pipino. Nag-stream ka na Netflix o HBO Max o kung ano man. Alam mo, masarap kasi yung may kinakain ka. Pero siyempre, ikumpara mo naman kung yung kakainin mo potato chips, kumpara naman sa singkamas. Doon ako sa singkamas. So mukhang maraming tayong natutunan kay Ma'am Emmy. Ma'am Emmy, maraming salamat po sa Nagkaroon lang ng pagkakataon problema niyo. ng connection. Pero pinapaabot po namin ang malaking pasasalamat sa mga impormasyon na ibinigay ninyo. Thank you very much, Ma'am Emmy. So, paring Jera. Tandaan niyo bago natin yung Movaba, moderation, variation at balance. Bago tayo mag-commercial break, heto po uli ang trivia question. Itong tanong, ano ang pinakataas ng food pyramid? A. Go Foods, B. Grow Foods, C. Glow Foods o D. Fats, Oil and Sweets. Ayan Kaya sagot na mga kapares at i-PM or i-comment nyo lang at may chance kayong manalo ng special prize. Wag ko kayong aalis mga kapares, babalik po kami ni Paring Jera. Welcome back sa ating mga kapares. Ang ganda ng interview natin kay Ma'am kanina, no? Kay Ma'am Emmy. Kay Ma'am Emmy kasi dami na ako bilang isang diabetiko, naintindihan ko yung dapat kong hindi kainin at ano yung pwede kong kainin. Tama yun. Magpapabili na ako ng pipino at saka ng singkamas. Sarap nun. Alam mo, ako enjoy na enjoy ako. Kumain kayo. Para mansanas yung kamatis. Pero wag mo naman lantakan ng ng bagoong bawal asin. naman yan, Wala. asin. Hindi na pwede. Wala rin, di ba? Yun lang talagang kailangan talaga nating mga senior, mga ka-senior, disiplina. Ako guilty din ako diyan. Minsan pasaway ako, Paring Jera. Pero alam mo, itong last, kumbaga, the road ahead is not as long as it used to be. So, better for us to be healthy and enjoy the rest of our lives. Bago matapos ang araw na to, ito yung segment natin. Binanggit to sa akin ni Kuya Mon Isberto. Think ka muna. Sabi niya, maglagay ka sa segment mo ng anti-scam. Diba? So, ito ngayon, ang ating Scam ba yan segment? Okay. Lalo na't malapit ng Pasko, kaliwat kanan ang pag-book ng mga resort at staycation. Pero ingat mga kapares, dahil may mga scammer na nagpapanggap na resort page. Okay, ganito lang yan. Mga kapares, makakita ka ng Facebook page na magaganda ng picture. May mga reviews pa. Tapos may promo na 2,999. Di pa ginawan 3,000 no? Kasi yung number 2, yan yung akala mo 2,999. Mas mura sa 3,000. Oo, ng piso. Only for 3 days and 2 night stay. Sandali. Saan yan? Syempre, excited ka, di ba? Magme-message ka kaagad. Sabi nila, Ma'am or Sir, please send your reservation fee via e-wallet. Naku, patay tayo dyan. Patay tayo dyan kasi pagkatapos mong magbayad, boom! Blocked ka na. Wala ka nang makausap matapos makuha ang 2,999 pesos mo. Kaya nga, nakakalungkot nga yan na Manong Joe kasi marami sa mga senior gusto nang, di ba, yung kapag parang retired ka na, gusto mo magbakasyon kasama ang pamilya, pero nagiging target sila ng ganitong scam. Kaya tandaan mga kapares, mga ka-senior, bago mag-book, una, i-check po ninyo kung verified ang page.
hanapin ang official website at contact number. Ako nagtsatsaga ako, paring Gerard, tumatawag talaga ako. Aha. Kasi duda na ako ngayon magmula nung ang dami kong nababasang mga nai-scam, napakaingat ko dyan at hindi ko talaga nire-release yung pera ko. Yan, tama yan. At dagdag pa dyan, pangalawa, basahin ang comments at reviews. Minsan kasi, alam ninyo, may nagko-comment na, scam to, niloko kami, pero di napapansin ng iba na na-excite agad sila. Pangatlo, huwag basta-basta magpadala ng pera. Ulitin ko huwag ho kayo basta-basta magpapadala ng pera. Naku, dami ko nang narinig na ganyan. Padalan mo ako ng pera na ganitong amount, dodoblehin ko yan, ibabalik ko sa inyo unang-una ho. Common sense. Bakit ho naman hihingi ng pera at ibabalik sa inyo? Pag kumuha ho ng pera sa inyo yan nang wala kayong information kung sino yung pinadadala nyo, malamang scam yan. So gagawa ng fake na account yan. Ang tandaan po natin, dapat bago tayo magbayad, alam natin sino yung binabayaran natin o binibigyan natin ng pera. May official receipt dapat. May confirmation bago kayo magbayad. Kung kaya nyong gawing face-to-face at talagang sobrang duda kayo, huwag ho ninyong bibitawan yung pera nyo. Baka sa huli ang pagsisisi. Tama yan, Manong Joe. At ang panigurado dyan, ang panigurado dyan, pwede rin kayong tumawag muna sa resort mismo. Yan. Kung hindi sumasagot at laging messenger lang, teka, red flag na po yan. Oo, kasi wag din basta-basta magpadala ng pera kung hindi kayo sigurado. Ang tunay na promo, may resibo ho yan at official booking confirmation. Pag wala yun, tagilido yan. Ayan, kung kinalagtaan ninyo ang mga paalaala na ito na scam ng tuluyan, sayang ang pera at effort. Lalo na kung galing sa matagal na ipon, yung pinaghirapan, pinagpawisan. Kaya talagang dapat mag-ingat po tayo. Lalo na parang Jera, yung mga pensioners natin, Yes, parang, alam nyo, hindi naman talaga ganun kadami ang pera ng mga pensyonado, kumbaga binabudget din ho yan, mag-ingat ho tayo at tandaan natin kapag may offer na masyadong maganda, it's too good to be true, ika nga, malamang bogus yan, malamang hindi totoo yan. So mag-iingat po tayo. Yeah, at kung sakaling na biktima, huwag mahiyang mag-report. Pwede sa PNP Anti-Cybercrime Group o sa NBI Cybercrime Division. Mas mabuting maibahagi po ang mga ganitong scam para sa experience para hindi na po maulit ito. Pero kung ako sa inyo, mga ka-senior, huwag na ho kayo maglalabas ng pera kung hindi nyo sigurado sino yung tatanggap at ano yung makukuha ninyo. Huwag na ho. It's better to err on the side of being careful. At sa mga anak po at sa mga apo dyan, please lang ho, tulungan ninyo ang inyong mga lolo at lola. I-check natin kung totoo ba yung mga link o page na nakikita nila. Kasi baka mamaya niyan, naiengganyo na pala sila, paalalahanan din po ninyo. Kasi kayo ho yung talagang ika nga tech savvy. Kami naman nila paring Jera, mga co-seniors na nasa ganitong stage ng aming buhay, hindi kami masyadong tech savvy. Pinipilit namin, pero baka lang pwedeng tulungan nyo sila. Tama yan, maganda yan. Dapat magtulungan tayo kasi sa panahon ngayon, hindi lang tech savvy dapat, kung hindi dapat tayo ay scam savvy din. Tama paring Jera, no? Kaya mga kapares, mga kasama, tandaan, bago mag-book, tandaan, lalo na bago magbayad, dapat think ka muna. Yeah. Huwag ho magre-release ng pera kung hindi sigurado sino yung tatanggap. At higit sa lahat, kung magbabakasyon, kung bakasyon ang hanap, siguraduhin din na may peace of mind ang kasama at hindi problema. Pero mo gusto mo lang magbakasyon, na biktima ka pa. Imbis na makapagbakasyon ka, nawalan ka ng pera, di ba? Tama So, dyan. paring Jera, muli, gusto ko lang alerto lagi dapat tayo, no? Mga kapares, lalo na ngayong papalapit na ang Pasko dahil I am sure, paring Jera, naglipana na naman niya mga scammer.
Okay. So, ayan po muli, nagpapasalamat tayo. Although medyo mahina yung kaninang signal, kaya paputol-putol yung panayam natin kay Ma'am Emelita Lavilla ng Philippine Association of Nutrition sa mga impormasyon na ibinahagi niya kanina tungkol sa tama wastong pagkain. I-recap mo nga, paring Jera, yung sinabi niya. Yung motivation, variation, at balanced diet. Yun. O VABA. Tandaan ninyo yun, hindi mo mahirap tandaan yan. Basta importante, balanse yung kinakain natin. Huwag sobra sa maalat, sa matamis at sa mamantika. Okay, para sa mga nag-aabang, balik tayo sa ating trivia question kanina. Ano ang nasa pinakamataas na food pyramid? A. Go Foods, B. Grow Foods, C. Glow Foods, or D. Fats, Oils, and Sweets. Ang tamang sagot ay letter D. Ayan, kanina ko pa sinasabi yan. Fats o taba, oils o mamantika, at sweets o matamis. Dagdag ko na rin yung maalat. Ibig sabihin, konti-konti lang ho, mga ka-senior at mga kasama. Kahit hindi senior, yung mga kinakain natin sa araw-araw, bawasan po natin yan. Moderation lang. Kaya nga po, kaya kaming dalawa ni Manong Joe, maski na sweet ang aming personality, huwag po puro matamis. Balance is the key. So, para makuha ninyo ang inyong special prize, message lang po kayo sa DWIC Facebook page. Again, paring Jera, mga kapares, mga kasama, mga kaliwanag, lahat ng mga sumusubaybay po sa atin. Maraming salamat, lalo na kay Ma'am Emmy Lavilla sa mga napakaganda at timely na paalala. Lalo papasok na tayo sa mga selebrasyon sa Pasko. Kainan blues, sigurado yan Oo. At syempre, salamat din sa ating mga kapares na tumutok sa isa na namang masustansyang episode. ng Bago Paring tayo Pares. magtapos paring Jera, ipa-plug ko lang yung aking Manong Joe Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat. 100,000 na po yung followers natin. So sundan niyo po ako. Maraming salamat po. At paring Jera, saan tayo mapapanood? Mapapanood nyo po kami ang Paring Pares sa DWIC 882, DWIZ News TV, Aliw Channel 23, at sa DWIZ Facebook page at sa YouTube. At dyan po, nagtatapos ang ating kwentuhan ngayong hapon. Pero tandaan, dito sa Paring Pares, Pares ang kasiyahan at ang kwentuhan. at pares ang alaala ng kahapon at ang saya ng kasalukuyan. Ito po ang inyong likod, si Jera Season, At ako naman po, si Manong Joe Saldariaga. ang inyong kapares tuwing linggo ng hapon, Dito lang sa Paring Pares. See you next Sunday.